Nagsisimula na sa panahon natin ngayon yung zombie deer disease. Magsisimula na rin ba sa taong ito yung zombie apocalypse? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Maraming iba't ibang mga teorya ngayon ang pumapatungkol sa apocalypse. Kasi pag sinabing apocalypse, ito ay pumapatungkol sa katapusan. Maraming iba't ibang paniniwala ang mga tao sa kung paano nga ba matatapos yung ating mundo. Isa sa pinakakinakatakutan ng mga tao patungkol sa katapusan ay yung tinatawag na zombie apocalypse. Hindi may iwasan ng mga tao ngayon sa ating mundo ang maniwala sa mga zombie. Dahil kabi-kabilang mga palabas o konsepto ang pinapakita ng mundo patungkol sa mga ito. Sa panahon natin ngayon, kabi-kabilang mga teorya ang lumalabas patungkol sa zombie apocalypse. Sinasabi nila na malaking posibilidad na mangyari yung mga napapanood natin sa pelikula na pumapatungkol sa zombie apocalypse. At bukod dyan, marami rin mga lumalabas sa social media na pumapatungkol sa zombie. Ngayong taon lamang, maraming taong natakot dahil sa balita na kumalat na yung zombie deer disease doon sa bansang Amerika. Ang zombie deer disease ay isang chronic wasting disease. Ayon sa isang obserbasyon, kapag ang isang hayop ay tinamaan nito, kabilang sa mga sintomas ay ang demensya, pagkawala ng balanse, paglalaway, pagiging agresibo, at pagbaba ng timbang ng mga hayop. Isang usa sa Yellowstone National Park ang nagpositibo sa sakit noong kalagitnaan ng November 2023. Ayon din sa ulat, hindi bababa sa 31 na states sa Amerika ang meron din gantong klaseng virus na kumakalat sa mga hayop. At meron din gantong virus na kumalat sa 3 city doon sa Canada. Bukod sa US at Canada, meron din mga naiulat na kaso sa Norway, Finland, Sweden at South Korea. Sa ngayon, sa mga hayop pa lamang kumakalat ang naturang virus. Pero sinasabi rin ng mga eksperto na malaking posibilidad na ito ay maipasa sa mga tao at kumalat din sa marami. Kaya sinasabi tuloy ng mga scientist, bagamat wala pang kasiguraduhan kung maipapasa ng mga hayop sa tao ang sakit na ito, mas maganda raw na maghanda na. Marami tuloy mga tao ang natakot sa kumakalat na zombie deer disease. Kasi sinasabi ng ilan na familiar daw yung ganyang pangyayari. Mapapansin natin sa ilang mga zombie movies na nagsisimula itong zombie apocalypse sa pamamagitan ng mga hayop. At madalas nagsisimula yon sa isang usa. Kaya tuloy sinasabi ng mga tao ngayon na yung mga napapanood natin sa pelikula na pumapatungkol sa zombies, ito ay posibleng mangyari sa panahon natin ngayon. Dahil nagsimula na nga raw ito sa isang hayop. Na yun nga yung tinatawag ngayon na zombie deer disease. Ayon pa nga sa ilan, sinasabi nila na tapos na raw yung COVID-19. Ngayon, pagkatapos naman ng COVID-19, ang haharapin naman daw ng ating mundo ay yung zombie apocalypse. Ngayon nga, sinasabi, nagsisimula ng kumalat sa mga hayop ngayon, kasama na nga yung mga usa, at pagkatapos niyan, maipapasa na to sa mga tao, at ito ay kakalat sa buong mundo. Bago pa kumalat yung virus na yan na sinasabi nga na zombie deer disease, noong mga nakaraan lang, meron na talaga mga natagpuan na tinatawag na zombie virus. At yan ay napatunayan na ng mga scientist. Pinag-aaralan nilang mabuti ito at hindi hinahayaan na kumalat sa buong mundo. Bukod dyan, ang Centers for Disease Control and Prevention o CDC ay naglabas ng article na kung paano maghanda kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse. Ang article na ito ay pinamagatang Preparedness 101 Zombie Apocalypse. Alam naman natin na itong CDC, sila yung sangay ng gobyerno doon sa bansang Amerika na tumutulong para i-prevent yung iba't ibang mga sakit na pwedeng kumalat sa bansa nila. Marami mga nagulat nung naglabas ng ganitong article yung CDC. Kasi sinasabi nila, ibig sabihin yan, posible daw na magkaroon talaga ng zombie apocalypse. Kasi sinasabi nila na hindi naman daw sila maglalabas ng ganyang klaseng article kung hindi sila nag-e-expect ng zombie apocalypse. At napakarami pang iba't ibang mga palatandaan o pagpaparamdam daw ng ating mundo na posible na magkaroon ng zombie apocalypse. Dahil dyan, marami tuloy mga taong natatakot na baka magkatotoo raw yung mga napapanood natin ng mga patungkol sa zombies. So sa kabila ng mga bali-balita na yan na sinasabi nga nila kumakalat na raw yung zombie virus sa iba't ibang parte ng mundo, at yun nga marami na tayong mga napapanood na mga pelikula patungkol sa zombies, at yun pa kumakalat pa ito sa social media, sasabihin ko na po sa inyo mga kapatid na walang katotohanan sa zombie o zombie apocalypse. Kasi unang-una sa lahat, wala pong sinasabi yung Biblia patungkol dyan. At syempre alam naman natin na itong zombie, ito ay gawa lamang ng mga tao. Yan po ay nagsimula lamang talaga sa mga libro at mga pelikula. At habang tumatagal yung panahon, nade-develop lang yung mga konsepto patungkol dito. So mga kapatid, lilinawin ko lang sa inyo na itong zombie deer disease, ito po ay pangalan lamang ng disease. So ibig sabihin, hindi siya connected sa zombie o kaya man zombie apocalypse. Ito lamang yung ipinangalan doon sa sakit na yon na kumakalat sa mga usa at sa iba't ibang mga hayop. Pero hindi ibig sabihin noon, totoo yung zombie. Kasi mga kapatid, ayon sa mga eksperto, sinasabi nila, hindi nila alam kung saan ba talaga nagsimula o kung sino yung nagpangalan sa zombie deer disease. Kumbaga ito na lamang yung sumikat na pangalan doon sa virus na yon na kumakalat sa mga usa at sa iba't ibang mga hayop sa Amerika. So ibig sabihin yan, anumang sabihin ng mga scientist o mga eksperto patungkol sa zombie virus, wala po yung kinalaman sa mga zombie na napapanood natin sa pelikula. Yun ay term lamang nila doon sa virus na yon. Hindi po nangangahulugan na magkakaroon talaga ng zombie apocalypse pagdating ng panahon, tulad ng mga napapanood natin sa mga pelikula. Huwag po tayong magpa-apekto o impluwensya sa mga napapanood natin sa mga pelikula o kaya man sa mga nakikita natin sa social media.
Madalas sa mga nakikita natin dyan, madalas talaga walang katotohanan dyan. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, yung konsepto ng zombie o zombie apocalypse, yan po ay gawa ng mundo. Ang alam natin, ang nasa likod ng mundo na ito ay walang iba kundi si Satan. So ganyan po talaga yung gagawin ni Satan. Lilinlangin niya yung mga tao. Iimpluwensyahan niya sa mali yung mga tao. Paniniwalain niya yung mga tao na totoo yung mga zombie. Pero hindi naman talaga. Kumbaga gagawa lang ng iba't ibang paraan itong si Satan para manakot ng mga tao at manlinlang. So pwede niyang gamitin yung konsepto ng zombie para linlangin yung mga tao sa panahon natin ngayon. Lalo na nga, nasa mga huling araw na tayo. Tandaan niyo po, hindi matatapos yung mundo sa pamamagitan ng zombie apocalypse. Hindi po yan yung sinasabi ng Biblia. Ang alam natin, matatapos ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog o kayaman ng apoy. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Kaya pag sinasabi ng apocalypse o kayaman katapusan ng mundo, wala na dapat tayong ibang isipin na ibang paraan pa para magunaw o mawasak yung mundo. Tanging sa pamamagitan lamang ng apoy. Ito nga yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Matatapos yung ating mundo o magugunaw yung ating mundo sa pamamagitan ng apoy. Hindi natin alam sa kung anong paraan. Pero yan po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Hindi sa pamamagitan ng mga zombies, ng mga aliens, at kung ano pa. So dahil nasa mga huling araw na tayo, dapat lang talaga mga kapatid na meron tayong alam sa Biblia. Lalo na nga yung mga pumapatungkol sa mga prophecy o sa mga mangyayari pagdating ng panahon. Kasi kung wala ka talagang alam patungkol dito, talagang maliligaw ka at mapapaniwala ka sa mga nakikita mo lang sa paligid mo. Kaya dapat malaman mo yung katotohanan. Dapat malaman mo kung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa mga mangyayari pagdating ng panahon. Kasi mga kapatid, maaaring natatakot na tayo sa zombie apocalypse o kaya man sa iba't ibang mga teorya na sinasabi ng mga tao patungkol sa katapusan. Pero tandaan nyo rin po, meron din sinasabi yung Biblia na mga nakakatakot na pangyayari pagdating ng panahon. So dapat mga kapatid, malaman nyo yun. Ngayon, malalaman nyo lamang yung mga events na yun kung magbabasa kayo ng Biblia. So mga kapatid, dapat hindi zombie apocalypse yung dapat natin paghandaan dahil wala pong katotohanan dyan. Hindi yan mangyayari. Dapat ang paghandaan natin yung nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kasi bago bumalik yung ating Panginoong Kristo, may mga hindi magagandang mangyayari sa ating mundo. Kaya dapat handa tayo dyan. Dapat alam natin yung mga gagawin sa mga pwede mangyari pagdating ng panahon. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik yung ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, simulan nyo na magbasa ng Bible araw-araw. Mas lalo kayong magbabad sa presensya ng Diyos. Nang sa ganon, makapaghanda kayo sa kanyang pagbabalik. At syempre, magawa nyo yung kalooban niya. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.